So yun yung sinasabi ni Paul. So sila po yung sila nga po ay naging katuwang at kagaanan ni Pablo sa pangangaral. So their support financially, prayerfully, materially, and spiritually para sa ministeryo. Ganun din yung suporta nila para sa nagmiministeryo, sa taong nagmiministeryo, and sa preaching ng Ebanghelyo ni Kristo ay ebidensya ng kanilang pakikipag-isa sa Ebanghelyo ni Kristo. They are also partakers of grace. So, ang layunin ng pagkakasulat po ng Philippians po, ay upang palakasin ang mga mananampalataya sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo dahil sa pagtatanggol sa Ebanghelyo ni Kristo. No? How often we experience na kung minsan, kahit na tayo yung nahihirapan, tayo yung namumroblema, tayo yung sinusubok, pero ginagamit pa rin tayo ng Diyos para maging kalakasan sa iba. No? Hindi man natin sinasadya, pero the way tayong makipag-deal sa ibang tao, kahit na tayo namumroblema deep inside, pero kung paano tayo magsalita, paano natin i-approach yung ibang tao, sila man din ay nabibless sa atin. So that is Christ in you. Si Kristo na buhay sa inyong buhay. So tandaan natin that we don't need approval of many people. Kung paano si Pablo, humarap siya sa maraming oposisyon, pero still, nanatili siyang matatag. So nakita natin, sabi niya dito, nais niyang palakasin yung mga kapatiran na ang kanyang pagkakadakip ay naging kaparaanan ng Diyos upang lalong sumagana, lalong sumulong yung kanyang kaharian in verses 12 to 13. At dahil sa pagsulong ng Ebanghelyo, kaya lalong nagalak si Pablo saying, whether in pretense or in truth, Christ proclaimed, and in that I rejoice. So yun yung kagalakan ni Pablo. Yung pagsulong ng Ebanghelyo. Kaya in verse 21 na ating tatalakayan, sabi dito, Paul is boldly stating one of the most famous and quoted verses in the Bible. Ang sabi po doon, for to me, to live is Christ, and to die is gain. So, one of the recent event po na nangyari na nag-stir up sa Christian community all over the world. Siguro nabalitaan natin to. No, last September is yung pagkakapatay sa isang American Christian, which is si Charlie Kirk. No? Kung meron po sa atin na hindi nakakilala kay Charlie Kirk, isa po siyang mananampalataya, isa po siyang pro-life advocate, siya ay anti-abortionist, and he promotes conservative principles kung saan tinutuligsa niya yung pagiging immoral ng mga kabataan doon sa Amerika. Very prominent po kasi sa bansa nila yung LGBT. Widely accepted na kung minsan ang mga mananampalataya, kung sino pa yung tama, sila pa ngayon yung nagiging mali. So, yun si Charlie Kirk. No, siya po ay openly and publicly discussing moral issues sa iba't ibang campuses sa Amerika. Ang goal niya ay mabuksan yung isip ng mga kabataan doon, no? At hopefully, ma-share din yung gospel, yung Kristo na meron siya sa mga kabataan doon. And the most important thing, that he is grounded by the truth and reasoning ng Biblia. And mostly ng mga nakikipagdiskusyon nga po sa kanya ay part ng LGBT community, part ng mga pro-choice, pro-abortionist. So lahat halos ng mga nakakausap niya ay inaatake yung kanyang pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. But still, he remained firm sa kanyang pananampalataya kahit na maraming tao ang tumutuligsa sa kanya until that day na siya po ay binaril. Habang siya po ay nasa isang convention, habang siya po ay nagsasalita. So, again, kagaya po ng sinabi ko kanina, we don't need approval of many people. Just like Paul, hindi niya kailangan ng approval ng mga Romano that time. Only one approval we need in our life, and that is from God. So si Charlie Kirk nga po ay binaril last September 10, and days before the shooting, he posted this, and I quote, sabi niya,
Jesus defeated death so you can live. Again, Jesus defeated death so you can live, so we can live. And let me quote J. Mack, sabi niya po dito, all death can do to the believers is to deliver him to Jesus. Again, ang magagawa lamang daw po ng kamatayan sa buhay ng mga mananampalataya ay ang ihatid ang mananampalataya patungo kay Kristo. So he is emphasizing that Christian view patungkol sa kamatayan ay hindi isang hopeless event, but a transition that allows Christian to enter eternal rest sa presensya ng kanilang Panginoong Hesukristo. And this aligns with what Apostle Paul wrote in his letter to the Philippians, that there is victory in Christ Jesus. Our topic po for this morning ay pinamagatang victory in Christ Jesus. Again, katagumpayan kay Kristo Jesus. Hindi po sa ating sarili, hindi sa kung anumang bagay, kundi katagumpayan kay Kristo Jesus. So bago po tayo magpatuloy, hilingin po muna natin ang pagsama ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Minsan pa, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Batid namin, Panginoon, ang aming mga kakapusan. Hindi namin kayang unawain ang mga bagay na ito sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming karunungan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, tunay nga na alam namin, Panginoon, na Ikaw ay saganang magkaloob, Panginoon, ng lahat ng karunungan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, sa umagang ito, ang patuloy na pagsama ninyo at ng Santong Espiritu. Gabayan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe ninyo sa umagang ito, sa buhay ni Apostol Pablo, Panginoon, at ganoon din sa Iglesia ng Filipos, Panginoon. Makita namin, Panginoon, na kayo ay buhay at kumikilos, Panginoon, sa panahon nila, Panginoon, at maging sa panahon namin ngayon sa Iglesia ng CRC. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo ang magturo nito sa aming mga puso, hindi lamang namin ito mapakinggan. Sa halip, kami po, Panginoon, ay matuto, mapalakas nito, Panginoon, at maisapamuhay, Panginoon, anumang aral ang aming mapupulot, Panginoon, sa pangangaral sa umagang ito. Ikaw po ang ma-magnify, again, mag-glorify, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tatlong bagay po yung atin pong tatalakayin sa umagang ito. Una po, saan nagtagumpay si Kristo? There is victory in death. Pangalawa po, there is victory also in life. At pangatlo po, let us honor Christ. Honoring Christ. So, sa unang puntos po natin, victory in death. Sa verse 21 and 22, ayan nyo pong basahin ko po muli. Sabi dito, for to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet which I shall choose, I cannot tell. So sa verse 21, sila na ang kanilang buhay ay para kay Kristo, ang mamatay naman din ay pakinabang. It is a great gain, a present and everlasting gain. Tandaan po natin na kung tayo ay may Kristo sa ating buhay, there is no loss. Kailanman hindi tayo matatalo. Kailanman hindi tayo magagapi. But there is always gain kahit pa tayo ay mamatay. So ang kamatayan ay malaking kawalan o pagkatalo para sa makamundong tao. Sapagkat wala na yung kanyang pag-asa, yung kaaliwan, no? Wala na yung kanyang pamilya, wala na yung kanyang kayamanan, o kung ano man yung pinahahalagahan niya sa mundong ito, yung career, yung fame, no? O kung ano man, yung mga kaibigan niya, yung mga pinagpaguran niya. At ano pang mga bagay na tinatangkilik niya sa mundong ito. So para sa kanya, ang kamatayan ay malaking kawalan. Ngunit, pakinabang sa isang mananampalataya sapagkat ito ay pagwawakas ng kanyang pighati at ang kakumpletuhan ng kanyang kaaliwan, ng ating kaaliwan, ng ating pag-asa. It delivers us from all evils of life and brings us under the authority of chief good. And in verse 22, sabi dito, for if I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. So sinasabi ni Pablo na ang kanyang pagpapagal sa buhay na ito ay nagiging mainam
kung ito ay nagiging kaparaanan upang maipalaganap ang kaharian ng Diyos sa mundo. For if I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Bakit nagiging fruitful yung kanyang pagkabuhay, yung kanyang buhay? Kasi sabi niya doon, for me to live is Christ and to die is gain. Siya ay nabubuhay para kay Kristo. So nagiging pakinabang, nagiging makulay ang buhay ng isang mananampalataya o ng isang tao kung atin itong isinasapamuhay para sa Diyos, para luwalhatiin ang ating Panginoon. So, yet, sabi dito ni Pablo, which I shall choose, I cannot tell. So, kung ang mundo po natin ay papipiliin sa dalawang bagay, ang buhay o kamatayan, alam na natin automatically kung anong magiging sagot ng mundo. No? Siyempre, yun ay ang mabuhay. Para sa kanila, tila pinapipili natin sila, kumbaga parang sila yung marap sa pagpili between, tawag dito, sa kung sila ba ay mabubuhay ng, kumbaga, kayamanan o kahirapan. Parang ganun yung pinapipili para sa kanila yung pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan, kaginawaan o kahirapan, no? Mabuti o masama. Parang ganun yung dating sa kanila. And automatically, ang pipiliin nila ay ang mabuhay, ang kaginawaan. Ngunit kay Apostol Pablo, siya ay nasa pagitan ng tila dalawang mabuting bagay. Sa pagitan ng mabuti at pakinabang. Kaya tila makikita natin, mahirap para sa kanya ang pumili. Para maintindihan natin si Pablo, tila pinapipili si Pablo kung sa ba ay pupunta sa Boracay o sa Siargao o sa Palawan, no? Sa Hong Kong ba o sa Singapore. So yun yung choice na pinapipili. Walang talo kay Pablo. Nakikita niya na parehong gain, parehong mag-gain siya sa bagay na ito. So kaya sabi dito, I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Sabi niya sa verse 23. So see, brothers and sisters, the power of faith and divine grace ng ating Panginoon, kaya nitong gawing katanggap-tanggap ang kamatayan. Kahit na ang kamatayan ay kilala bilang pagkawasak ng ating kasalukuyang kalikasan, ng ating kasalukuyang pagkatao, and it is the greatest natural evil. Ngunit dahil sa pananampalataya at biyaya, kaya magagawa nating tanggapin ang kamatayan sa buhay. Naturally, ang tao ay tinatanggihan yung kamatayan. Ngunit si Pablo, makikita natin, siya ay leaning towards death, having the desire to depart and be with Christ. Obserbahan po natin ang dalawang bagay sa tagpong ito. Una, na dahil lamang kay Kristo kung bakit ang pagpanaw ay nagiging katanggap-tanggap. Again, dahil lamang po kay Kristo. Kung ang pagpanaw ay makakasama natin si Kristo, isang mabuting bagay nga ito. At bilang paglilinaw, we should look forward to the day of our departure without being impatient, mga kapatid. Huwag nawa nating madaliin yung timing ng ating Panginoon. Yes, looking forward tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Looking forward tayo na makapiling natin si Kristo sa kabilang buhay. Pero huwag na po nating madaliin ang buhay. So yun yung balanse nito. No? On the other hand, kung hindi rin lang natin makakasama si Kristo sa ating pagpanaw, matakot tayo. Sapagkat walang mabuting maidudulot sa atin ang kamatayan. But for those who have Christ, we can say to death, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Kagaya po ng binasa ng ating MC kanina na parallel verse sa 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 58. O death, where is thy sting? Wala na, sapagkat tinapos na ni Kristo. At ang pagpanaw ngayon ay daan upang makapiling na natin ng mukhaan ang ating tagapagligtas. Again, let me quote J. Mac, all death can do to the believers is to deliver him to Jesus.
At second na ma-observe natin sa tagpong ito, as soon as the soul departs, we will enter Christ immediately. Si Kristo, yung ating kahantungan. Without any intervals in between, ang mga tao nakakaalam ng halaga ni Kristo at ng kanyang kaharian ang makapagsasabi that it is better to be in heaven than to be in this world. Ang halaga ni Kristo ay kagaya ng talinhaga, no, patungkol sa natatagong kayamanan at yung perlas na natagpuan. No? Nagawa nilang ipagbili lahat ng kanilang ari-arian, makamtan lamang yung mahalagang bagay na iyon sa kanilang buhay. So what they considered treasure before, they considered as loss. For they have found the greatest treasure of all time, and that is Jesus Christ. Again, there is victory in death through Jesus our Lord. So let me share to you po ang isang kwento ng 21 Coptic Christians. Pag sinabi natin Coptic, sila po yung mga early Christians noon sa Egypt. Ayan. Pero these 21 Coptic Christians ay dinakip po ng Islamic group na ISIS noong 2015. No, kung saan sila po ay pinahirapan, tinorture, at pinilit na itanggi yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Talikuran yung kanilang pagiging Kristiyano sa kapalit ng kanilang kaligtasan, kapalit ng kanilang buhay. Alam niyo po, itong 21 na to ay hindi po mga pastor, hindi po mga deacons, elders ng iglesia. Sila po ay mga simpleng construction workers lang din po. Pero sa kabila ng lahat ng torture na kanilang kinaharap, nanindigan sila sa kanilang pinangahawakang pananampalataya. Maaari nyo pong mapanood sa YouTube, no? Kung saan talagang binidyo nila, in-upload ng grupong ito yung naging pag-torture nila, yung pagpatay nila doon sa 21 na yun. Hoping na maging warning yon para sa mga Kristiyano na talikuran yung kanilang pananampalataya all around the world. Pero still, nanatiling tapat ang Diyos sa buhay ng 21 Coptic Christians na ito. No? Hanggang sa isang araw, pinagsuot sila ng orange jumpsuit sa tabing dagat, pinaluhod, at for the last time, pinilit na talikuran yung kanilang pananampalataya. Pero hindi sila natina. Isa-isa silang pinatay. Bakit isa-isa? Kasi hoping pa rin yung mga ISIS na matakot yung ibang mga kasama habang may mga nakahandusay na katawan. Pero still, nanindigan sila sa pananampalatayang meron sila. Brothers, our joy does not depend on the present circumstances or pleasures ng buhay natin. But Paul says that it was granted for us both to believe and also to suffer for the sake of Christ, sa verse 29. If we wanted to remain confident in the face of death, let us focus our eyes on Jesus. Let Christ be our confidence. So iniisip ng iba, na dahil leaning towards si Pablo sa kamatayan, siya marahil ay balisa sa kanyang buhay, lalo na sa ngayon ay nasa bilangguan. No, hindi siya makapag-antay sa kanyang pagpanaw. Pero hindi po. Sapagkat sinabi niya that to remain in this flesh is far more necessary. Sa verse 24. So ito po yung second major point natin. The victory in life. Verses 24 to 26. So again, sabi ni Pablo sa 21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Verse 24, and to remain in the flesh is far more necessary on your account. So ang buhay Kristiyano po ay mula kay Kristo. It is derived from Him and it should be directed to Him. No longer I, but Christ lives in me. No longer you,
but Christ lives in you. Kaya hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Tayo ay naging mananagumpay dahil kay Kristo. So ang katagumpayan ni Kristo laban sa sumpa ng kasalanan, sa kamatayan at laban sa paghahari ng demonyo ay naging katagumpayan din naman natin ng mga nananalig at sumampalataya kay Kristo. And Paul's view was to live a while longer sa mundong ito for the service of the church. Sa verse 24, para sa kapakanan ng iglesia ng mga mananampalataya. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Yun yung sinasabi ni Pablo. Paul wasn't afraid of death. And he wasn't afraid of life either. Sabi niya doon, if I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Paul is simply saying, alam ko na malaki yung pakinabang ko kung ako'y papanaw na sa kasalukuyan sapagkat makakapiling ko na ng harapan ng aking tagapagligtas, ang aking manlilikha. Ngunit mayroong higit na pakinabang din naman kung ako'y mananatili sa buhay na ito. That would be a fruitful labor for me. So kalooban ng Diyos na gawin ang mga bagay na ito para sa kanyang mga anak. It is God's work in us both to will and to work for the glory of God. Magpatuloy ka, kapatid. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon, sa ating pakikibaka sa buhay pananampalataya. Kilos din mismo ng Diyos sa atin na alisin yung takot sa ating mga puso sa buhay man o kamatayan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. All of this is for the glory of Christ. Let this be our motivation that as long as God has a purpose sa iyong buhay, magpatuloy tayo sa buhay na ito kasama ang Diyos. Siya yung magsusustain sa atin, gano'n man kahirap ang buhay. At kagaya man ng 21 Coptic Christians, sumarap man tayo sa persecution ng buhay. Siya yung magsusustain sa atin hanggang sa huli ng ating hininga. Paul was not actually in between living in this world or living sa langit, no? Hindi siya namimili sa kung mabubuhay dito sa mundo o mabubuhay sa langit. Automatically, ang pupiliin natin ay ang mabuhay sa langit. Pero ang pinapipilian ni Pablo dito ay kung mabubuhay siya dito sa paglilingkod kay Kristo sa mundong ito, magpagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos o ang i-enjoy si Kristo sa kabilang buhay. Either of the two, si Kristo yung focus ni Pablo. Ang papaglingkuran si Kristo sa buhay na ito o ang i-enjoy si Kristo sa kabilang buhay. So there is no loss, but rather gain. Pero ang pinili ni Pablo ay ang manatili pansamantala sa mundong ito. Harapin ang oposisyon at tanggihan muna pansamantala yung reward na naghihintay sa kanya sa langit. No? Tanggihan niya muna panandalian na makapiling yung kanyang taong pinananabikan, which is Jesus Christ. So ang tunay na katagumpayan sa buhay, una ay ang mabuhay para kay Kristo, mga kapatid. Pangalawa ay ang maging kalakasan ng kapatiran o ng iglesia. Kagaya ni Pablo. There should be mutual relationship of mutual encouragement sa loob ng iglesia. Hindi pwedeng mabuhay tayo sa sarili natin. Hindi pwedeng wala tayong iglesyang kinabibilangan. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Gayun din naman kung paanong si Pablo ay napalakas ng iglesia ng Filipos. Ipinadala pa si Epaphroditus, lahat ng miyembro noon ay nagtulong-tulong. Financially, materially. At ipinadala kay Pablo. So nakita natin yung mutual
encouragement sa pagitan nila. At si Pablo bilang kanilang minister, pinalakas sila spiritually sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. So hindi pwede na wala tayong iglesyang kinabibilangan. Kaya in verse 25, sabi dito, dahil dito natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong papupurihan si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Paul is expressing his deep desire to be with the Philippian saints. Si Pablo, kagaya din naman natin, hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung makakalaya pa ba siya after that. Na after ng kanyang house arrest. Ngunit ang tiyak ay ang kapayapaang meron si Pablo. Dahil sa ebanghelyong kanyang pinanghahawakan. And he is hopeful of the more important thing. Bagamat lining siya doon sa death, lining siya na makapiling na si Kristo ng mukhaan, pero labis din yung kanyang pagmamahal sa mga anak ng Diyos sa Filipos. He is hopeful to be released and visit the saints and be able to visit the saints in Philippi. And alam niyo po, after that, ng kanyang house arrest, God grants Paul to be released. Nakalaya rin po si Pablo. Siya po ay nakapagministeryo pa sa mga kapatid sa iba't ibang lugar ng Asia, ng Europa, sa Filipos nga po, nakabalik siya. Kung saan siya nangaral before. At muli niyang nabisita yung mga kapatid sa Filipos. And try to imagine din po, kung gaanong galak yung naramdaman ni Pablo at ng iglesia ng Filipos. Try to imagine din po na meron tayong mga kapatid, no, na we are looking forward na makasama natin, makapiling natin muli. Marahil sila man po ay nasa ibang bansa. Pero sa kanilang pagbabalik, ganun na lamang yung galak at tuwa natin na makapiling natin sila. No? Try to imagine kung meron tayong kapatid, kapatiran na we are looking forward na makasama, makapiling muli. At sila'y bumalik. Hindi po ba malaking kagalakan at pagpapala sa ating Panginoon? Ganon din po yung naramdaman nila Pablo. Lalo na yung kapatid, malaman yung kapatid natin na iyon ay nakaligtas mula sa kapahamakan. So there is mutual encouragement again between Paul and the Philippians. Philippians encouraged Paul nang ipinadala nila si Epaphroditus para maging tulong kay Pablo. And Paul believes that the saints will rejoice because of his return. So there is mutual encouragement between the ministers and the church and the ministers. Church, hindi po laging malakas yung mga nagmi-minister sa atin. Hindi po laging malakas yung elders, yung pastors natin, yung deacons. Kailangan tayo ng ating iglesia, kailangan tayo ng ating mga leaders bilang kalakasan nila. Sa aspetong spiritual man, materially. Sa kung paanong paraan tayo makakatulong sa ating ministers. Kailangan natin ang bawat isa. Again, there is mutual encouragement in the body of Christ. At nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat lalong nagiging malago yung relasyon na meron tayo dito sa CRC. Nakikita ko po kung paano kumikilos ang Diyos. Na kung noon, parang may sarili-sarili tayong grupo, pero ngayon, nakikita ko po na talagang kumikilos ang Diyos. Kaya na nating i-approach yung bawat isa ng malaya at ng may kagalakan. No, nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa pananalangin ng bawat isa. No, bagamat wala man po ako, pero alam ko na sa pagpapatuloy ng prayer meeting, nagpapatuloy po yung pag-ibig ng Diyos sa pagpapanalanginan, pagpapalakasan ng bawat isa. So, nawa, lalo nating gawing tahanan ang bahay-sambahang ito ng CRC. Lalong maging mainit yung pagtanggap at lalong pag-alabin natin yung pag-ibig bilang magkakapatid kay Kristo. Again, si Kristo, yung pinakamahalagang parte ng iglesyang ito. Siya yung special recipe na nagpapasarap ng iglesyang ito. And as we love Christ, let us also love His body.
Again, as we love Christ, baka mahalin din natin yung kanyang katawan. Baka mahalin natin yung kanyang iglesia. Hindi po tayo nabubuhay para na lamang po sa ating sarili, kundi para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. And lastly po, third point po natin, honoring Christ in verses 27 to 30. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyo mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. So very direct po yung mensahe ni Pablo sa talatang ito, no? Na pagsikapan nating mamuhay. Sabi doon in English, only let your manner of life be worthy ng ano daw po of the gospel of Christ. Sa ibang salin, let your conduct yung ginamit, be worthy of the gospel of Christ. At sa Greek rendering, sa Greek na salin, sabi doon, behave as citizens worthy of the kingdom of Christ. Again, let us behave as citizens worthy of the kingdom of Christ. Example na lamang po nito, are we representing our country as worthy citizens of it? Nire-represent po ba natin yung bansang Pilipinas kung saan tayo kabilang? No? Proud po ba tayo sa ating Pilipinas? No? Pero ang nakakalungkot po, na ang nagiging representation ng ating bansa na nakikita natin ngayon ay corruption, no? Failed control projects, substandard materials. Ngayon, mas kilala pa natin yung mga nepo babies. Yun yung nagiging pagkakakilanlan natin ngayon. And are we behaving as a good citizens of the Philippines? Parang ganun din po yung pinakikita dito ni Pablo. These people who are involved in this corruption care not for the welfare ng ating bansa at ng mga mamamayan nito. Wala silang pakialam kahit na masiraan yung imahe ng bansang kanilang kinabibilangan. So this is what Paul meant when he said to behave as citizens worthy of the kingdom of Christ. Kingdom of God. Let us embody what a heavenly citizen should have. Let us live and behave with love, with grace. Mamuhay tayo and let us rejoice even in sufferings. Let us represent the gospel of Christ. Let the people see that we are partakers of the gospel of Christ and partakers of grace. I-demonstrate natin not only our citizenship, but also our sonship, our daughtership. Mamuhay tayo hindi lamang basta citizen ng kalangitan, kundi bilang mga anak ng Diyos. Let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. So bilang mga anak, mas malaki yung magiging pagpapahalaga natin na hindi mapabulaanan, hindi masira yung pamilyang ating kinabibilangan. At hindi po masira yung ating magulang. Wala pong masabi ang ibang tao patungkol sa ating magulang. Sa mga kabataan na naririto po ngayon, meron din tayong mahalagang gampanin. Kaya nga po in 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa inyong kabataan. Sa halip, ano po sabi dito? Sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Let your manner of life, youth, be worthy of the gospel of Christ. So kung matatandaan niyo po, binanggit ko kanina, yung 21 Coptic Christians, where in fact it was only 20. 20 lamang po yung Coptic Christians doon. Kumbaga Christians that time. Yung isa po doon ay from southern region ng Africa, which is from Ghana. He was not a Christian that time.
Actually, nung malaman po ng mga ISIS group na hindi siya parte ng Coptic Christians na yon, no, pinaalis na nga po siya eh. Pinalalaya na po siya, pinatatakas na po siya. Pero nakita nung taong yun, nung isang taong yun from Ghana, yung pananampalataya ng 20. Kaya nagstay siya. Willing siyang magstay para dun sa pananampalataya. Nais niyang makamtan din yung pananampalataya na meron yung 20 Kristiyanong iyon. Na kahit to the point of death, hindi siya natakot, hindi niya ni-renounce, hindi niya tinalikuran. Bagkus hinarap niya na willing siyang mamatay para dun sa Kristo na meron siya. Again, sinabi dito, Christ did not only grant us to believe, but also to persevere. No? Dahil sa kanilang matuwid na pamumuhay nung 20 na yon alang-alang kay Kristo, hindi sila natakot sa kanilang mga kaaway. No, Paul said the same thing. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Kaya't magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. He did not only grant us to believe, but also to persevere. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos after niya tayong iligtas. Patuloy tayong sinasamahan ng Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Yan po ang totoo. And it should be our comfort as well. Tandaan po natin na hindi madali ang pamumuhay sa kabanalan. Haharap po tayo sa mga pagsubok, harap tayo sa persecution, no, sa school, haharap tayo sa iba't ibang mga katuruan, paniniwala, sa trabaho, sa paglabas natin sa mundong to. Persecution, nandyan po kaharapin natin. Pero huwag po tayong matakot sapagkat kasama natin si Kristo. Let us focus our eyes on Jesus. He already won the fight. So let us now face sufferings and hardships with faith. May pananampalataya. Si Pablo man po ay humarap sa mga matitinding oposisyon na maaaring magwakas ng kanyang buhay. Ngunit hindi po siya natakot. Church, brothers, every one of us will experience adversities. Or marahil sa kasalukuyan, kumaharap tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Hindi ko po alam kung anong kinakaharap natin sa kasalukuyan. Pero hindi po natin kailangan na matakot. Hindi natin kailangan na harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may kalungkutan o pagkatakot. Maaari nating harapin ito ng may pananampalataya kay Kristo. Tuloy lang ang digmaan sa pagitan ng mundong ito at ng iglesia kung paanong yung age to come, no, the kingdom of Christ, the church, ay patuloy na pinipenetrate at ino-oppose yung present age natin, which is the fallen age, the fallen world. And i-quote ko lang din po yung sinabi ni Pastor Noel, that the church is not in defensive side. No? Hindi lang natin dinedepensahan yung pananampalatayang meron tayo. But rather, we are also offensive. In the offensive side, we are continuously penetrating. Binabattle natin yung maling katuruan ng mundong ito. We are battling against sa mga maling paniniwala, maling kultura, mga immoralidad ng mundong ito. We are standing up for the truth and we are marching forward as soldiers of the kingdom of Christ. Behaving as citizens worthy of the gospel of Christ. Hindi tayo pumapatay kagaya ng mga ISIS. Hindi tayo nang-aapi, ngunit isinusulong natin ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo at hindi tayo patitinag sa mga immoralidad ng mundong ito. Hindi tayo luluhod. Hindi tayo magpapasakop sa kamalian ng mundong ito. Patuloy lang tayo sa buhay pananampalataya, gaano man po kahirap, gaano man tayo sinusubok. Lagi nating tandaan
that our labor in the Lord is not in vain. And He already won the fight. Kaya't ang tagumpay, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mamuhay tayo bilang mga kabahagi sa pamilya ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, with our chief end is to glorify God in this world, in this life, and to enjoy Him forever. So before we end, gamitin ko lang din po yung ginamit ni David Gusick, no? Sabi niya doon, if we are to complete the sentence, to live is blank. Ano pong blank kaya yung ilalagay natin dito? To live is power, to live is fame, to live is pleasures ng mundong ito, to live is for yourself, no? Or kung ano pa man. If kung yun po yung ating ilalagay na filler dun, to complete that sentence, ano naman po kaya yung to die is blank natin? Would there be gain kung mabuhay tayo sa ating mga sarili? To live is fame and to die is wala, kalimutan ng mundong ito, makalimutan. No? To live is for treasure and to die is what? Ang iwanan din yung mga treasure na pinaghirapan natin. But only those who have lived their lives for Christ will be able to say that to die is gain. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po ay napupurit, nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga salita na aming na pagbulay-bulayan, Panginoon, sa aklat ng Philippians, Panginoon, sa buhay ni Apostol Pablo at ng Iglesia ng Filipos. Salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na hindi lamang ito namin napakinggan, bagkus nagkaroon ng tumimo sa aming mga puso, Panginoon, naging kalakasan din naman namin, Panginoon. At in a way, Panginoon, bilang iglesia na inyong itinatag, Panginoon, ay mamuhay kami, Panginoon, bilang citizens worthy of the gospel of Christ. Help us to live our lives, Panginoon, not only for ourselves, Panginoon, kundi para kay Kristo at sa iglesia na aming kinabibilangan. Para sa aming kapwa mananampalataya bilang parte, Panginoon, ng Universal Church, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Help us to persevere, Panginoon. And those sila na wala pang tunay na pananampalataya sa inyo, kayo man din po ang umabot sa kanila upang sila man din ay maranasan, Panginoon, kung ano yung katatagan, yung perseverance, yung joy na meron kami, Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, bilang ninyong anak, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, di lamang po ito sa kasalukuyan, Panginoon, pagkus isulat niyo po sa aming puso't isipan, Panginoon, at amin pong maisapamuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri.